Pagpapalakas sa turismo at maritime defense, kabilang yan sa 3 kasunduang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Brunei. Live mula sa Brunei, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ano-ano ang naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw dyan? Nagtapos nga itong unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei sa inihandang state banquet ni Sultan Haji Hassan Al Bolkiah ngayong gabi. At bago nga nito, nagsagawa muna sila ng bilateral meeting kung saan ilang kasunduan nga ang nilagdaan ng dalawang bansa at binisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community dito sa Brunei. Sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei, 3 Memorandum of Understanding ang pinirmahan ng Pangulo at Sultan Haji Hassan Al Bolkiah sa kanilang bilateral meeting. Kabilang dyan ang tourism cooperation, mutual recognition of standards of training, certification and watchkeeping certificates at ang maritime cooperation. Pinirmahan din ang isang letter of intent para i-renew ang Memorandum of Understanding para sa food security and agricultural cooperation. Sa tourism cooperation, nais na palakasin pa ang turismo ng dalawang bansa. Maglalatag ng mga programa para mas mahikayat pa ang mga taga-Brunei na bumisita sa Pilipinas at mas maging Muslim-friendly ang Pilipinas. Sa tala ng Department of Tourism, higit na 6,000 lang turista mula Brunei noong 2023. Pagdating naman sa maritime cooperation, nagkasundo ang Brunei at Pilipinas na mas paigtingin pa ang skills training, research at information sharing, lalo't parehong maritime nations ang dalawang bansa. Dapat din daw idaan sa mapayapang paraan ang pagresolba ng mga defense issues sa rehiyon. Nagpasalamat naman si Sultan Bolkiah sa pagbisita ni PBBM. Patunay raw ito ng malalim na pagkakaibigan at alyansa ng dalawang bansa sa ika-40 anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Samantala, binisita rin ni Pangulong Marcos ang Filipino community dito. Nasa 25,000 ang mga OFW at temporary migrants sa Brunei. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Ibinida rin ng Pangulo ang mas magandang airport na sasalubong daw sa mga OFW sa Pilipinas. Nasa 170 billion pesos ang ilalaang pondo para sa rehabilitation project. Asahan daw yan sa susunod na taon. Bukas naman ay nakatakdang harapin ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga business owners dito nga sa Brunei at harapin din niya itong mga opisyal ng sektor ng enerhiya at renewable energy. At pagkatapos ng kanyang 2 day state visit dito sa Brunei ay tutungo naman si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Singapore para naman maging keynote speaker sa 21st Shangri-La Dialogue. Mayan. Jenny, isang tanong lang mula sa akin. Baka may naidetalye lang. Malaking bagay itong sinasabi mo na maritime defense na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Brunei. Partikular bang nasabi ng Pangulo na may kinalaman yung maitutulong ng Brunei sa atin sa umiigting nating tensyon sa West Philippine Sea? Actually dyan sa MOU na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama nga dito si Sultan Bolkiah ay hindi pa nila inilatag yung ano ba talaga yung nilalaman nitong buong MOU, particular nga dyan sa maritime cooperation. Pero bukas ay may pagkakataon naman itong media na makausap si Pangulong Bongbong Marcos bago nga siya magtungo dyan sa Singapore at yan yung hahalukayin natin ng mga information bago nga siya umalis dito sa Brunei. Mayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Jenny Dongon, live mula sa Brunei. Mga kapatid, Mayan Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.